Matapos ang halos 7 taon, pinawalang sala ng korte si dating Senator Laila de Lima sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang iba't ibang isyong nakapaloob dyan, alamin natin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat. After 7 long years, totally acquitted na po si dating Senador Laila de Lima sa 3 kasong isinampa sa kanya na related sa droga. Malayang-malaya na po si Senadora at binabati po natin siya sa kanyang matagumpay na pakikibaka sa mga kasong isinampa sa kanya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na pong natitirang kaso. Lahat yung 3 ay na-dismiss. Hindi po napatunayan ng prosekusyon ang kanilang mga aligasyon laban sa dating senador. Ganun pa man, 7 taon siyang nagtiis. And most of this were behind bars. So ito tinatanong ng marami, ganito ba talaga ang hustisya sa ating bansa? Kung ito ay nagagawa sa isang senador o dating senadora, paano pa kayang isang ordinaryong mamamayan? Nararapat nga tayo mag-isip. Pero meron isang silver lining dito. Ang silver lining po dito ay malinaw. Na mabagal man ang paggulong ng hustisya sa ating bansa, ay meron pa rin pa tayong sistema ng hustisya. We are still ruled by law. Bagamat matagal. Yun po ang silver line. Pero sa kabila naman ito, naunod po yung agam-agam ng mga ordinaryong mamamayan na pwedeng i-weaponize ang sistema ng hustisya laban sa kaaway. Sapagkat ito pa ang lumalabas sa ngayon. Si Senadora de Lima, itong sinasabi, ang kanyang mga kakampi at supporters, ito rin ang sinasabi, na lahat ng kasong isinampa sa kanya ay politically motivated. So 2 puwersang nagbabanggaan, 2 naratibo. Sa kabilang banda, meron tayong sistema ng hustisyang gumugulong. Sa kabila, madali pong gawin itong isang political weapon. Pwede itong weaponize politically para gamitin pabor sa isang politiko laban sa kanyang kaaway. Nakakatakot po yun. Kasi paano ng mga maliliit na tao na yun nga, yung sinabi ko kanina, kung ang dating senadora ay kayang gawan nito, ano pa kayang ordinaryong mamamayan? Ay buti nga si Senadora de Lima na bigyan ng pagkakataon ng depensa sa sarili niya. E paano yung mga daan-daan, libo-libong mga tao na walang due process of law ay basta na lamang nasintensyahan, na guilty, samantalang walang due process. So isang palaisipan. Bagamat lagi nating ipinagmamalaki na we are a country ruled by law, we have to make sure that the rule of law could not be weaponized against anyone. Just because you don't like that person, just because that person is against you, is your political enemy or your political critique. Dapat maging malaya tayo sa ating mga diskurso. Malinaw po sa ating bansa na tayo ay may batas, may konstitusyon na may freedom to express, may freedom to criticize, may freedom to investigate, may freedom to inquire. At hindi dapat natin ginagamit ang kapangyarihan para manggipit, para magpasara, para magpakulong. Kasi ang sistema ng hustisya, gugulong lang yan, depende sa mga nag-i-implement sa kanya. It is very easy to say we are ruled by law. Subalit ang mga nagpapa-implement nito, ang mga nag-administer nito, ay mga tao may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang flaws, may kanya-kanyang ambisyon, may kanya-kanyang mga sikretong gustong itago, may mga kanya-kanyang mga agenda na gustong ipursu. So hindi ligtas ang bayan sa pang-aabuso sa rule of law kung hindi natin ito babantayan. Lagi nating sinasabi
lahat ay pantay-pantay. Lahat ay may karapatan. Sana patunayan natin yan sa pamamagitan ng pagpapairal ng isang sistema ng hustisya na hindi ka kailangang makulong ng 7 taon approximately kung wala ka namang ginawang kasalanan. Ang burden of proof po ay lagi sa nag-aakusa. Meron po tayong korte. Ngunit kapag gagamitan po ito ng impluwensya at kapangyarihan, mawawala yan lahat. Ang ating saligang batas ay magiging isa lamang papel na pwede nating i-ignore. Kaya kailangan po natin laging maging mapagbantay at siguraduhin na tama po ang ating mga binoboto. At sama-sama po tayo laging dapat maging bukas ang mata. Huwag po tayo magsasamba o mag-aanito ng mga political figures. Pag mali po ang ginagawa, batikusin. Pag tama, suportahan. Huwag po tayo masyadong emosyonal. Inuulit ko, ang rule of law can only be as good as the people who run it. We should not allow it to be weaponized against critics, against anyone that we don't like. Hindi po ganyan ang demokrasya. Hindi po sa ganyang sitwasyon na kung saan gagamitin ng kapangyarihan para manggipit, para mangganti. Hindi po sa ganyang sitwasyon natin matatamasa ang tunay na pakinabang ng tinatawag nating rule of law. Yan naman po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.